Name niyo po, tsaka yung role niyo po sa inyo. Ako si Mergin Castañeda. Housekeeping po ako dito sa inyo, Clark. Ngayon, okay naman po yung trabaho ko namin dito. At dito po sa inyo, Clark, napakarami namin experience. Iba-iba po. Sa paglilinis, lahat ng trabaho namin, pinagagawa naman po namin. Pagising ko sa umaga, syempre, number one, asikasuhin ko na yung mga anak ko. Bago po ako pumasok, i-handle ko yung anak ko papuntang school. Tapos, dito na po sa inyo, Clark, magtatrabaho. Okay naman po sa ngayon kasi po, tama naman po yung schedule ng araw ko para sa anak ko. Yung oras ko po, alas 8, 8 to 5, ganun po. Yes po, araw-araw po yun. Pag uwi ko po, magluluto pa po ako sa bahay, mag-aasikaso sa bahay, paglilinis ulit, mga anak po, ganun. Sa trabaho po talaga nakakapagod po. Pero same lang naman po yung ginagawa namin dito, tsaka sa bahay. Ganun lang din po yun. Pero lahat po ng trabaho, di po nakakapagod. Yes po, kaya naman po para sa pamilya, para sa amin. Yes po, may mga ganong araw po talaga. Pero pag nagtatrabaho po, syempre tandaan natin, bawal po idalhin yung problema sa trabaho. Kaya kailangan po mag-focus po tayo sa trabaho natin. Sa akin po kasi, ang mindset ko po kasi para sa pamilya talaga. Kaya kailangan ko magtrabaho, ayusin ko po yung trabaho ko. Yun po. Sa atin po, ang lagi ko pong inaano na sa sarili ko, kailangan po maging ano lang po tayo sa tao. Maging maayos po yung tingin nila sa atin. Ganun po. Sa akin po, ang akin lang po, basta po nagagawa ko yung trabaho kong maayos. Tingin ko okay naman po yung para makita nila akong maayos. Sa akin po, yung kadalasan ko po kasi ginagawa sa paglilinis dito. Sa office po, sa classroom. Basta po maayos po lahat ang ginagawa namin. Para sa akin naman po, okay naman po siguro yun. Tuwing umaga po, number one po nililinis ko, office po ng mga boss. Pangalawa po yung mga admin. Tapos afternoon po, maglilinis na po kami ng classroom. Yun po araw-araw. Yes. Yes po, number one po sa CR po yan. Kasi po iniikot po namin lahat ng floor. Isa lang po kasi minsan yung babae sa umaga. Ngayon, minsan sa 4th floor, marumi na yung CR. Nasa 8 pa ako, hindi ko po agad napupuntahan. Madalas po ganun. Ay, sa totoo lang, may ganung senaryo po tayo. Kasi po nagtatrabaho lang din ako. Hindi ko naman po pwedeng ipakita sa tao na ganun. Trabaho ko po yun. Andun na lang po talaga na kailangan linisan namin yan. Dahil po sa trabaho ko, kailangan ko po yun gawin. Hindi ko po pwede ipakita na nagagalit ako kasi madumi. Kailangan ko po tanggapin sa sarili ko kasi trabaho ko po yun. Ay, ako naman po, pag meron po talaga ako kinikilpit, minsan po nagsasabi rin po ako kasi kailangan po natin ilabas yan. Kasi, di ba, may mga tao po pumuputok sa galit. Kasi mas masakit naman yun. Kaya kailangan masabi natin yun sa iba.
mindset ko araw-araw na magtrabaho para sa pamilya. Number one talaga, pagtapos ko lang yung 2 kong anak, yun po yung aking pangarap. Ako sa ngayon talaga, wala na po talaga akong iniisip kundi sa mga anak ko na lang talaga. Gusto ko talaga makatapos sila. Pero sa sarili ko po kasi hindi ko pa po talaga sure kung talagang kaya ko. Pero susubukan ko po lahat sa kaya ng magagaya ko. Lahat naman po tayo nakakaramdam ng pagod, di ba? Ang akin lang po, sa panahon ngayon, kailangan po talaga natin lakasan ang loob natin. Sa araw-araw na dumadating na problema, o pagod, lahat po yan, kailangan po lakasan lang natin ang loob natin. So, wala naman pong masama na magdumi sila kasi trabaho po talaga namin. Kung wala po sila, wala rin po kami dito. Kaya okay naman po sa amin yung ganung trabaho na kailangan lilisan po namin. Ako po talaga, gusto ko po talaga dati. Kahit mag-ano lang po kami. Ay, hindi naman po totally. Sa akin po kasi gusto ko lang po talaga magkaroon ng konting business. Yun po talaga yung pinakagusto ko. Kasi para po makasama ko rin po yung pamilya ko. Number one talaga yung kukunin ko po yan para po sa anak ko na tulad po ng pag-i-school po kasi yung bata ko maliit. Hindi ko po masyado talaga siya naasikaso, lalo na sa pag-aaral niya. Kaya gusto ko po sa bahay lang po talaga sana. Number one po iniisip ko yung bunso ko kasi siya, maliit pa siya. Lagi ko po siya iniisip kung nandito po ako sa trabaho ko. Ngayon po, naiiwan ko naman po siya sa parents ko. Kaso iba pa rin po pag magulang na babantay. Tuwing day off naman po nakakapag-banding kami. Sunday po yun. Yun po talaga, tinututukan ko yung anak ko. Kasi lalo na po, maliit pa siya. 8 years old pa lang po kasi siya. Minsan po, pag nag-OT ako, nagagalit. Sabi niya, OT ka na naman, ganyan. Sabi ko, hindi kasi hindi pwede kami hindi mag-OT. May trabaho ako na. Kaya po, may mga time talaga na humingi ako ng sorry sa kanya. Para lang, mapaintindi ko na kailangan ko ng trabaho. Ako po, masasabi ko po na gusto ko po maibigay lahat ng pangangailangan talaga ng anak ko. Pero may time naman po talaga kasi hindi mo maiiwasan na wala. Pero tayong magulang, kailangan ibigay yung pangangailangan ng bata. Gusto ko kasi po masyado siyang OA. Marami na po siya talagang beses na inaano niya ako na ganyan ka mama, no? Kasi lagi kang wala, lagi kang OT, ganun. Madalas niya sinasabi sa akin. Siyempre bata pa po, kailangan po natin ipaintindi na kailangan natin ng magtrabaho para sa pagkain natin araw-araw, sa mga bills, ganun. Ginagawa ko na lang talaga, just pag Sunday po talaga, inaano ko siya na, tinatanong siya kung anong gusto niya para mabili ko sa kanya. So yun, nagsasabi naman po siya. Mga ganung paraan lang po. Ang gusto ko lang po kasi sa pamilya ko po. Kasi po kami, 2 lang po kami ng asawa ko ng trabaho. Yung ngayon po yung asawa ko, construction lang po siya. Yung anak kong bunso, siya po grade 3. Yung panganay ko po grade 12. Ay grade 7. Sa akin lang po, gusto ko talaga tukan yung mga anak ko. Yung mga anak, yung 2 ko, yung panganay ko pong anak, napaka-sensitive po kasi minsan may mga araw na di kami nagkakaintindihan. Ngayon po, pinapaintindi ko na lang po talaga sa kanya lahat ng nangyayari. Kadalasan naman po,
sa anak ko, mababait naman po sila. Hindi naman po sila yung bata na talagang palaboy, hindi napapabayaan. Alam ko naman po sa sarili ko na ginagawa ko pa rin ang lahat para maging maayos sila. Ako po si Berlin Castañeda. Housekeeping po ako dito sa inyo. Kung kaya ko, kaya mo. Thank you po.